Part 2 ng ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay isang malaking kalokohan. Isisiwalat ko isa-isa lahat ng kalokohan sa sistema ng edukasyon natin. Yung mga university, nakapokus lang sa passing rate ng mga board exam. Yung university na pinag-aralan ko, walang pakialam kahit umulit lahat ng estudyante. Basta kung tingin nilang hindi ka papasa sa board exam, ibabagsak ka nila para hindi ka maka-apekto dun sa passing rate na iniingatan nila. Ang dami ng nilalaman ng curriculum. Binibilisan tuloy ng mga teacher na maituro. Yung mga kailangan maituro. Hindi na nga magaling magturo karamihan ng teacher, ang bilis pa. Kasi kailangan nila maituro lahat. Kahit wala nakaintindi, basta maituro nila. Okay na yun sa mga teacher. Yung mga taga-DepEd at CHED na gumagawa ng pagkarami-raming nilalaman ng curriculum, ayusin na buhay nyo. Testingin nyo muna kung kaya ba. Kasi milyon-milyong estudyante ang maapektuhan. Ang bobobo na gumawa ng curriculum. Mas mataas magbigay ng grades sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Kasi hindi pwede na mataas lahat. Kasi masisita ang mga teacher at yung mismong school. Kaya sa mga lalaki nagbabawas ng grades. Kasi baka pag sa babae, maganda yung magreklamo ng magulang. Tinitipid ang mga estudyante ng mga negosyanteng may-ari ng school para mas malaki ang kitain. 0.01 na lang, dean's list na ako, pero hindi umabot kasi binawasan. Mas makakatipid kasi sila kapag nagbawas ng mga dean's list kaysa magpagawa ng medal at magprint ng awards. Ginagawa to sa marami for sure. May connection din to sa mas mataas magbigay ng grade sa mga babae, kaya ako ang isa sa mga napili. May mga professor na hindi marunong mag-grade. May professor na senior, ang baba magbigay ng grade, ang bobo naman magturo. Yun lang subject na ibaba akong grade, kaya hindi umabot sa dean's list. Kasabihin nila, tagalista lang sila, yan patanga naman mag-grade. May connection din to sa tinitipid ang mga estudyante. May mga teacher na nagpapasiting arrangement para mas madalian sila mag-grade. Tinatanggalin nyo ng karapatan ng mga estudyante na pumili kung saan siya mas komportable na po para mas matuto. Unfair pati yun sa mga pumasok ng maaga para makapili ng gusto niyong pwestuhan para mas matuto. Paano yung mga mahihayin na malalabo yung mata na gusto matuto tapos iuupo nyo sa likod? Mga ugok. Isang buong sem tinis ko yung lamig dahil sa poko ng ilang seating arrangement na yun. First come first serve kasi dapat yun mga ugok. Gising Pilipinas.